Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, March 18, 2025 at talagang mahirap basagin yung 6,300 index natin. So, medyo umurong ng konti si Philippine Stock Exchange natin. So, medyo marami na naman yatang bumagsak ng mga blue chips dito. Pero meron tayong net foreign buy. So, meron tayong 337.15 million net foreign buy. So, around 2.6 billion na yung net foreign buy ng ating market. So, okay pa rin naman kahit pa paano. Hindi nga lang natin maramdaman sa mga big caps natin yung pumapasok na foreigners. Ayan. So, hanapin na lang natin kung sino-sino mga individual blue chips yung pinapasok ng ating mga foreigners. Pero syempre, okay, hindi naggalaw na maganda yung ating mga big caps, pero dito sa mga small caps, so nandito po yung galawan ng market natin for today's trading. Actually, medyo malakas yung mga sipa ng mga individual na stocks natin, especially dito sa mining section natin kasi yung galawan ng gold prices is umaarangkada siya. So meron tayong mga na-retweet na post kanina at yun nga sinasabi nila mahal ulit yung mga minerals natin, especially yung gold. Kaya ayan, mga mining stocks yung nangunguna dito sa listahan po natin. So APX, ayan. So ito yung pinakauna sa listahan natin. Nag-up siya ng 6.29%. So meron siyang 6.58 million net foreign buy. Tapos si Web at saka si Ara, di ba? Sabay na gumalaw. So itong si Web, grabe yung volume, ang laki ng volume nito. So talagang binobomba siya, no? So 26.03%. So meron siyang negative 2.07 net foreign sell. So mga locals yung bumomba kasi umabot yata ng 10 million o 60 million yung nag-trade dito kay PhilWeb natin. So meron bang balita na parating na hindi natin alam? Tapos si Plus, ayan yung alaga natin, talagang for the long term na to, no? So diretso siya, malapit na sa 40. So nag-up siya ngayon ng 5.42% and meron siyang laki ng volume, 238.89 million net foreign buy. Ito na yata yung pumasok na 300 million dito sa market natin. So galing pala kay Plus. And then si PXP, so nabuhay ulit, nag-up siya ng 15%. Ayan, buhay na buhay yung mga trending stocks natin last time. So meron siyang 7.08K net foreign sale. SUV, finally, nakita natin, nagkaroon siya ng dalawang green candle na, di ba? So kanina nag-up siya ng 2.83% and meron siyang 447K net foreign sale and Macro Asia. So ilang araw na rin tong nag-oversold, di ba? So mabot na yata to sa oversold eh. Tapos ngayon lang siya nakitaan ng medyo magandang galaw. Lalim na rin nito eh. So nag-up siya ng 4.05%. Meron siyang 4.79 million net foreign buy. So yung galawan natin sa US market kagabi, okay naman siya, no? Yung futures niya ulit, medyo hindi maganda. So silipin ulit natin mamaya yung kanyang galawan. Tapos sa European markets, okay siya. Sa Asian markets, okay din siya. Maliban kay Indonesia. So may nangyari yata kay Indonesia kasi umabot siya ng drop na 6%. Yung index yun, nag-drop siya ng 6% kanina. Pero ngayon is nasa 3% na yata. So meron yata pinoproblema dun sa bandang Indonesia natin. Tapos yung crypto, mahina pa rin yung crypto natin. So, naglalaro pa rin siya ng around 82K. So, nag-drop na naman yata kanina. Ayan. So, medyo mahina yung sentiment sa mga cryptos natin. Okay? So, yun yung overall na picture ng markets natin. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stock. So, meron pong risk na involved sa market, due diligence na lang po anong gusto mong stocks na bilhin. At follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para update ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. And then sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers natin. So check mo lang yung mga top dividend stocks na pinag-usapan natin. Yung iba, medyo nagkakaroon na ng dividendo, di ba? Sina LTG. So ano pa yung mga stocks na minomonitor natin dyan. Company reviews, mga sample trades sa market, mga basic indicators, ano ba sinasabi? Okay lang naman yung sinasabi ng blue chip index natin. Kailang, hindi natin maramdaman yung galaw ng blue chips. Wala pa. So, fundamentals, yung mga risk management plus yung ating
PSC Stock Market Studies naman. And then follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games, cryptos. So, gagawa tayo ng vlog for the coming few days. So, hindi pa natin na tapos lahat. So, mag-upload tayo later on. Pag-usapan natin si Pi. Kasi si Pi, di ba, nag-launch na siya. So, pwede na siyang i-trade. Pero karamihan ng tokens niya, nandun pa rin sa pinaka-mainnet niya, di ba? So, anyway, congrats dun sa mga nagbinan ng Pi last time. Dati hindi ko rin siya masyadong pinapansin eh. Kaya nasa around 200 plus lang yung points natin. Pero yung mga kasama ko dito, may mga umabot ng 2,000 pataas. So marami nagbimina last time. Di ba? 1.4, 1.3 yung price niya per token. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Facebook account na Floppy Trader or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market. So check mo na lang po yan. And then sa Twitter, dito mo tayo sa pinaka main na summary ng index natin. So very good pa rin. No? Nag-accumulate pa rin yung mga foreigners. Hindi natin ramdam kasi yung kumalaw lang pala ngayon is si Plus. So, pero net foreign buy pa rin naman siya. So 337.15 million net foreign buy and then pinakapanalo nga is yung ating mining stocks. Ayan. So, pangalawa is properties and then the rest. Medyo mapula talaga yung galawan pala. Oh. So, halos lahat. So, kaya nag-drop tayo ng negative 0.34%. So, mining and oil yung mga namempag na mga stocks naman natin. Okay? So, punta tayo dito sa mga summary. Foreign funds sold, BDO, Metro Bank, PNB, Security Bank, ASEAN, AP, Manila Water, DNL, EMI, GSMI, IMI, ION, si ION gumalaw pa rin, no? Aboitiz Equity Ventures, AGI, Costco, Ali, CLI, Robinson Land, Globetel, at saka si Cebu Pacific. Foreign funds bought, BPI, CBC, East West, CREC, FGen. Kailan ka magbe-breakout si CREC? Akala ko sasabay ito kina STI, hindi natuloy yung breakout. So, lagi si Plus yung nagkakaroon ng breakout. FGen, Meralco, SCC, CNPF, FB Keeper, ACDMC, JT Cap, A-Rich, DMW, MEG, Converge dito, ICT, MAC, at saka si Plus. Okay? So, yung ibang balita, Primex, mataas to kanina. So, nag-close siya is 4.69%. Has partnered with Dusit International to manage Dusit Green Hills Manila. Okay, may bago siyang business. SPNEC, nag-drop yata to kanina. MGen Renewable, through its subsidiary SP New Energy, announced the global investment firm Actis Ruby Red has completed a 600 US million transaction to acquire a 40% equity. Ayan. So hindi ko pa rin maramdaman si SPNC natin. Tapos yung closing, so mas marami yung yung red pala oh. So okay, so marami na pullback for today's trading natin. Bloomberry mahina pa rin. Negative 2.55%, Jollibee negative 2.4%, ICT, so pabalik-balik lang, no? Negative 1.98 at saka si PLDT, negative 1.83%. So URC, 2.77%, China Bank, 2.56%, Converge, 2.31%, DMC, 1.74%, and then si SMPH, 1.49%. LTG, umakyat ulit, 1.0%. Kahit na meron na siyang declaration ng dividends. Okay? So Indonesia Bourse holds stock trading as GCI index falls 6%. Ayan. So hindi ko pa naisip, rather hindi ko pa nabasa kung bakit siya lumagapak. Grabe yan, no? 6. So ang epekto niyan sa individual na blue chips is times 3, times 4, ganyan. So may mga nag-drop dyan na major stocks nila, more than 10%. Yung mga major na indices nila. Hopefully hindi mangyari sa atin yan. Ang laki ng drop, oh. So index yan, yung nag-drop mismo. San Miguel Corporation ended 2024 with a 9% revenue increase. FLI beats forecast on higher gross margin. Kanina umaga, 2 p.m. So okay mo yung galawan. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa iyo, yung pinaka-catalyst bakit nag-drop yung mga or rather, bakit nag-bounce ng sobra yung ating mga mining stocks. So gold prices hit new all-time high of 3,000
2025. So, buti pa si gold, no? Tuloy-tuloy na umakyat. So, Asian gold miners stocks advance after bullion climbs to record. So, APX nag-up kanina. So, breakout nga siya, di ba? Sa closing natin. So, more than 6%. DMC, net income below forecast. Okay. Top, akala ko stop eh. Si Top, ang final offer price niya is 0.31 pesos per share. Ayan. So magkakaroon si Top Line Business Development Corporation ng initial public offering. So setting of final offer price. Ayan. So hindi ko pa naaral kung ano to, pero mababa yung presyo. Hopefully lumipad yan sa kanyang IPO. Ayan. So kanina, ang daming pang blue chips na ano eh, maganda yung galawan, no? Verde tayo kanina, kailan sa close, binawian din siya. So first IPO of the year, si Cebu-based Top Lines IPO. Ayan. So ang tatanda ko lang sa Cebu, si Cebu Landmaster. Hindi pa rin masyado umakyat ng kanyang pinaka-price action. So SMPH plans to add 20 solar rooftop projects in 2025. Okay, so yan yung project niya. Balik tayo dito. Ba't ko ba siya napindot? Okay, tapos, sino pa? Top, yan na yung kanina. Tapos APX, ayan. APX, Asian Gold Miners share surge as bullion hits record high. So sumabay na rin siya sa sentiment ng mga gold minerals. Ayan. So Aslag plans to issue 2 billion worth of preferred shares. Converge projects revenue increase up to 16% following an 80% rise in net income. Ayan. So maganda yung business ni Converge. Cebu, Philippine Budget Carrier Cebu plans to reduce capex to 30 billion in 2025. So SEC, medyo mababa din yung kanyang earnings. Pero tumaas yung ano, di ba? Yung closing natin sa kanya kanina. Felix Mining, Silangan Project to be operational by 2026. SPIN easy ulit. So si Actis, ayan. So puli dumiretso, dumiretso ng price action natin. Bloom is up 10.9% this week. Pero laglag naman kanina. So binawi na rin niya. So the hard pivot to coffee caught many casual observers by surprise, but global fast food trends have been heading in this direction for a while now. Okay. So Jollibee nag-drop kasi kanina kahapon yung kanyang galawan. URC reported a 2% decline in 2024. Ionix announced that it is subsidiary Iomni Precision will cease production on May 15, 2025. Ayan, naapektuhan din ng layoffs. SMPH is scale solar energy capacity. Tapos ex-date ni ICT is payable March, ano ba to? March 9, 19, 2025. Payable March 28. GSMI, so meron din siya, dividends, payable by April 4. Okay. Converge draft guidance, so aims to grow consolidated revenue by 14 to 16%. FB, so okay siya, 37% ng fourth quarter. San Miguel Corporation, ano to, puro positive yung nakita natin eh. So wala yung summary, ilan ba? 1% lang ba? And then, GSMI year over year is 15%. Si Del Monte yung ano malakas yung drop, di ba, kahapon. San Miguel Corporation minus 18%, ay mahina. URC minus 3%, Converge plus 19%. A-REITs 5.8% yung pinaka-dividend yield. Si SCC is 15.96%. Meron na ba? Wala pa. So bakit may dividend yield na siya na 15%? Yan ba yung ibibigay sa atin? Megawide, Saavedras, Parañaque Integrated Terminal is set to reach is 200 million passenger. Petron, 118% nung fourth quarter, pero ito, year over year is minus 16%. So top line IPO pa rin yung pinag-usapan kanina. Tapos, sino pa? Ito, mga dividends. Ayan. So, check na lang po yung ating mga ex-date. Si Plus is March, next week, no? O this week, March 21. Si AP, March 20. Ito yung mga malaking dividends, diba? Ayan. So, okay. So, US February core retail sales rise 0.3%. Aslag is set to issue 2 billion preferred shares.
Share buyback, Robinsons, Retail, Costco, AJ Robinson Land, at saka si Ali. SPNEC pa rin. Top Story, okay, kita natin yan. URC, AP, ano ba si AP? Read the full earnings, core earnings above forecast. Ayan, so malakas kumita si AP natin. Share buyback pa rin si Ali. Ayala Corporation, fourth quarter profit declines, but 2024 is still in line. Ayan, so kasi pataas yung pinaka-price action natin sa kanya. So nasa na yung kaninang umaga. Ayan. So yung iba is, ayan, yung closing natin kagabi sa US market is okay naman siya. Ayan. So ito mga tapon na galawan na yan. Okay? So yun yung mga nakita natin na galawan o balita dito sa markets pa natin. Okay? So patalasas ulit yung ating Patreon channel, yung mga sunod guide or gusto mong support sa group natin is pwede kayong sumali dito sa Patreon channel naman. Okay? So balik tayo dito sa PSE chart. Okay. So medyo nahirapan tayo sa bakit nga ba nagre-resist ng mahigpit yung yung 6,300 samantalang pinapasok tayo ng foreigners no, 337. So mga 100 million 'yan sa mga blue chips siguro 'yan. Kasi 238 million si eh. Tama ba? 238 million laki Si plus natin So ganyan pa rin naman tapos anyway, mas bullish naman tayo sa itsura niya ascending triangle formation. So wala naman masyadong bago kumpara sa kahapon na galawan natin. So intact pa rin naman yung uptrend na galawan na nakikita natin dito sa RSI at saka yung pinaka-MACD formation natin. Okay? So pag-usapan natin yung mga blue chips, yung mga winners. So yung mga penny stocks talaga, grabe. Okay, laki ng volatility pero diretso yung galawan nito, no? So PhilWeb, ano kayong balita na ito? 26.03%. Okay, so tignan natin bukas kung tutuloy pa rin yan. Mamaya pag-usapan natin. And then yung isa si Ara, 18%. Ayan, nabuhay din siya, Tapos yung kainin yung isang kandila, bumalik na naman. So buhay na naman siya. PXP, ayan, breakout na ulit. 15%. Sino pa may volume? APX, so nag-breakout, Tapos may dividends. 6.29% si Plus, breakout din yan. So alaga natin, nag-breakout. Tapos si BHI, 4%. Ayan. Uy, bottom na yata to si BHI. Tapos si URC, 2.7. Sino pa? China Bank. Ba? Pa-breakout din si Halos mag-breakout na rin si China Banking Corporation. Apollo, 2%. Converge, 2.31. Ayan. So mukhang maraming be-breakout for the week, Tignan natin kung tuloy-tuloy yan. Si SMPH, wala pa. May na pa. Si ABA, kulang pa din ng tulak. Okay? So, tapos sa losers natin, yung may volume na lang So, ALCPD, may volume nga pero basag naman. Yung galawan. MAB, ayan, pullback ulit. Minus 7%. Nawala yung volume niya, no? Kapon meron yan Tapos, ang bababa ng mga volume, So, PHR, minus 5%. Ayan, wala din pinag-usapan natin kahapon. Mukhang ampaw. Yung pagkagalaw niya kahapon, XE minus 4.31%. Si Bloomberry, ayan, kinain niya yung mga gains niya. So, minus 2.55%. SPNEC natin, ayan. So, napagod na. Minus 2.4%. Hindi natuloy yung, yung breakout natin, So, nagre-retest ulit ng supporting natin kung may follow-up yan. CPG, minus 1.82. So, the rest, mababa naman yung drop nila. Okay? So, hindi natin mapansin na gumalaw yung mga big caps. So siguro pa nag-breakout na lang tayo ng 6,300 levels naman. So punta tayo dito sa global market. So mukhang mapula mamaya yung opening natin. So S&P futures minus 0.19, Dow futures minus 0.1, tapos si Nasdaq is negative 0.34%. Pero yung Europe stocks, ayan, berde ulit yung mga European stocks natin dito. Tapos sa Asian stocks, yun nga, ito lang si Indonesia. May problema siguro sa Indonesia. Yan. So sila lang yung malakas yung drop. So the rest, puro verde yung
yung galaw natin. Okay, so crypto, nanganganib ulit yung cryptos natin. So Bitcoin 82K, so puro pula. So may mga losses siya maliban kay TRX. Ethereum 1.8K, XRP 2.2, at saka si BNB 637. So majority is nasa correction side. Yan, nagko-correct yung crypto pa rin. And di pa rin malinaw kung ano yung kanyang next na direction. Okay? So pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin si APX. Okay? Panalo sa breakout si APX. Tapos may kasama pa dividends. Magkano ba to? 1.56 at saka 1.56. So ito rin yata yung kahapon, no? So meron siyang more than 3% na dividends. O si LTG yung nakita natin more than 2% kahapon. Okay, so very good. Nagkaroon siya ng breakout. So alam niyo na yung catalyst, yung global market prices. Kaya naman siya umakyat na umakyat since magkaroon siya ng correction dito, sumabay sa correction ng market. So umakyat siya ng umakyat habang laging ang punta kasi ng mga US traders, di ba, kapag ayaw sa stocks is yung gold. So umakyat si gold natin as a safe haven siya ng mga traders natin. So ngayon, nag-breakout na siya. Hopefully another good move for tomorrow's trading natin. Ito pinakamalapit, no? 5 na lang, no? 5. Pero ang pinapakita niya is around 5.5. So tignan natin kung matuloy yan bukas. Pero normally mga ganyan lang naman yung galaw niya, yung mga 5%. Wala pa tayo masyadong nakita na sobrang lakas ng spike unless mag-start na siya magkaroon ng malalakas na spike. So very bullish yung mga indicators natin kay APX. So umakyat na siya, maganda yung RSI and gumanda na rin yung itsura ng MACD formation natin. So very significant yan, parang kay Converge, di ba? So very significant kasi after 1, 2, 3, 4, 5, so 6, 7 na attempts, ngayon lang siya nagkaroon ng breakout. Kaya nga, siguro kung maganda pa rin yung presyo ng gold prices sa merkado, pwede pa siya umabot dito sa 5.5. Yun yung nakikita natin na pinakamalakas talaga na resistance siya kasi nagkaroon siya ng mga spike last time, doon siya nauntog naman. Okay, so nag-up siya, laki din, 6.29% and meron siyang 6.85 million net foreign buy. Ayan. So, kailan ba ex-date? By March, April, rather April 3. Ayan. So, meron pa siya. Pwede pa, Pwede pang hatawid si EPX natin. Tingnan natin. Ayan. So, ako magdidepende doon sa global prices. So, babagsak siya kapag medyo may abrupt na change ng sentiment sa mga gold prices natin. Okay, pero habang maganda siya, so hopefully umabot tayo dito sa 5.5 later on. So yan pa rin naman pinakamalapit is psychological na rin 5 pesos na resistance level. Okay? So next, si PhilWeb. Meron ba tong balita o parang yung ginawa lang kina MRC dati na binomba ng binomba. Tapos after no, nag-sideways na lang siya. Okay? So very bullish. Bumalik ulit sa bullish side ng market natin. So overbought na. Tapos parabolic na yung galawan ng MACD formation. So parang classic na din to, no? Extended Fibonacci, no? Pwede natin gamitin. Okay? So, gamitan natin trend-based Fibonacci extension. Kasi parabolic na yung dalawa natin. Sino kaya bumobomba dito na brokers? Kasi wala sa foreigners, mga locals lang yung nakita natin na brokers. Okay. So, ito yung next na resistance nasa 3.33. O, sakto naman dito, no? So, mga dyan, 3.5 or 3.33. So, medyo malakas yung sipa niya. Baka meron pang isa ulit bago ulit siya mag-pause, bago siya magkaroon ng mga pullback. Kasi naging parang flag formation na malaki. Laki din kasi ng season ng mga to eh. Kaya medyo nakakatakot talaga pasukin kapag hindi ka nakaporma sa kanila. So, 17% yung season niya. Pero ngayon, binawi din niya kasi nag-up siya ng 26.03%. Kaya lang walang foreigners. So, alam mo na, mga local traders, mga brokers lang natin yung nagpapasipa kay PhilWeb. Unless meron tayong hindi alam. Pero nangyari na yan kay MRC last time, no? So, congrats yung mga kumita dito last time, ganyan. Kung nakita mo yung mga volume niyan last time,
ang lalaki ng ano ng volume niya. Ayan, so tingnan natin. Malay mo, yung Pigo at saka Pogo talaga yung catalyst nitong si PhilWed naman. Okay? So ilan nakita natin? Next, Plus. So namamayagpag si Plus natin. Wala pa rin yung ano yung sa Brazil na tinatayo niya doon, parang wala pa rin eh. So, tingnan natin, baka meron na. Kaya pinitik na naman. So, break out na naman siya, no? So, talagang ugali niya, magkaroon ng pullback. Malaki ba yung huling pullback natin dito? Malaki din, no? More than 10% talaga yung yung mga major na pullback niya. Okay. So bull side ulit kasi wala na naman resistance dito sa bandang taas, di ba? All-time high si plus natin tindi no 800% na siguro to. Simula na magkaroon tayo ng mga breakout sa kanya. Dire-diretso, uptrend, up classic na no. Uptrend na uptrend tapos sobrang lakas ng trend niya ngayon kasi yung price action natin malayo na dito sa malayo na sa MA 100. Kaya medyo nag-ano na rin tayo dito last time na mag-take profits na. So buti na lang ayan. So meron pang binibigay So next na pag-uusapan siguro natin is 40 no, 40. So tingnan natin sa kung meron siyang trend channel na pinapakita. Dinanapin natin pinaka next na resistance level. Pwede nga 40 no. 42 pa nga yung sinasabi nitong trend channel sa kanya. So, tingnan natin. Pero, sige, sige, temporarily. Pero malapit lang kasi yung 40 yun eh. Ayan. So, 41, 42. So, ganun na lang tingin ko kay Plus. Ayan. Congrats po dun sa mga long-term holders. Nasa bull side pa rin ng market natin. And then next, mining stocks ulit. PXP. Oil exploration to Bakit siya kumaripas ng takbo ngayon? So, 15% yung galawan. So, ano ba to? 5-minute chart. Okay, binomba talaga, no? Meron siya, May volume na. Volume man itong si PXP natin. Saglit. Balik lang ako kay Plus. Hindi ko napansin yung volume niya. So, ayun, 926 million. Laki, no? 238 million nga yung net foreign buy. Sige. May tagatulak tayo kay Plus. Okay, so balik ulit ako dito kay PXP. Laki din ng correction, no? So, naka-breakout ulit. MA 100 and magre-retest ulit tayo dito sa 3.36. Hopefully, matuloy na para sa mga nagtiyaga na namulot nung nagda-drop si PXP. Hindi mo rin kakalain kasi wala siyang na flag formation na pala yung ginagawa niya dito. So, naka-4 na beses siya, no? O 5 beses dito sa 2.6. So, yun yung naging niya, pwersa niya para umakyat tapos naboliman ulit siya for today's trading end. Congrats na lang po, 15% para kay PXP natin. And then SCP, wala na tayong balita kay Maharlika. Puro kay President Duterte na lang yung naririnig natin. So gumaganda yung sign niya pero hindi pa siya nakakawala dito sa downtrend na channel natin sa kanya last time. Okay? So meron siyang downtrend dito. Pero good sign kasi kahit papaano nag-bounce na rin siya dito sa MA 100. Okay? So hopefully hindi siya maging head and shoulders for the coming few days. So resistance, pabalik ulit tayo dito sa 11.8. Kailang hindi pa rin naman, wala pa rin naman sa bull side yung RSI nasa bear side pa rin. Tapos, pa-recover pa lang yung itsura ng MACD formation. So, SGP nag-up na 2.83, 400K net foreign sell. And then, lastly, si Macro Asia, ito medyo lubog na lubog tong si Macro Asia natin. So, nag-oversold na siya last time. And ngayon, tignan natin kung true na double bottom na yan. So, kasi last time, hindi siya hindi siya nagkaroon ng pause, talaga nag-lower high hanggang sa dumusdos yung price action natin. So nasa bear side pa rin naman siya. Yung RSI natin is always nandito sa below 50 and bearish pa rin naman yung itsura ng MACD formation natin sa kanya. So MA20 no, pinakamalaking resistance. So tignan natin kung yan na ba yung reversal kasi kahit pa paano meron siyang 4.79 million net foreign buy and then nag-up siya significantly nasa 4.05%. Okay?
So, nandun sa mga small caps yung galawan natin for today's trading. Hindi pa rin natin makita yung start ng reversal ng big caps natin. Kahit na meron na tayong nabibilang-bilang na more than 2 billion na net foreign buy sa market natin. So, abangan pa rin natin yung magtutulak sa majority ng mga big caps. Kasi yung galawan natin, iba-iba pa rin siya. Wala pa rin siyang category. Ngayon, nagkaroon siya ng category na sa mining. Kasi yung gold prices nga is umakyat. Okay? So, tingnan natin. Mahaba pa naman. So, meron pa tayong 3 days. So, tingnan natin for this week's galawan kung lalampas tayo ng 6,300 ulit. Okay? So, yun lang muna yung ating galawan for today's trading. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe or join sa group. Crypto ko to, follow mo na lang po Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.